Good morning, Philippines! Welcome to PH Politics. YouTube channel. So, ito po yung ating debut vlog na will tackle pag-uusapan dito yung mga politics, economic concerns, and the rest of current events and world affairs. Okay. So, allow me to greet you in different Filipino dialects like sa ating mga Kapampangan na so ito. Okay. Mayak abak Pilipinas. Ito na ha. Nangungopya lang ako. Okay, sa Ilocano naman na imbag abigat Pilipinas. Sa salitang waray naman, maupay nga aga Pilipinas. Of course, dito sa atin sa Mindanao. Dito sa south, no? Sa southern portion ng Philippines. Sa Mindanao, the land of promise. Sa ating mga kaibigang Muslim dyan, Marayaw na Pilipinas. Okay, so ano ba ang unang topic natin? Pinakaunang natin itong ating debut vlog natin. Yung pag-uusapan natin, yung pinaka-hot topic, yung selling like hot cake, yung Trump presidency. Okay, so, by the way, congratulations, Mr. Donald Trump. Sir, congratulations. Kayo po ang nanalong ika-47th President ng United States of America. Okay, okay na yan. Okay, sir. Mag-dinner ako dyan sa inyo mamaya, ha? So, ano ba ang implikasyon nito sa atin? Ano ba yung epekto nito sa atin sa Philippines? Kumbaga, pakialam ba natin dun sa US na yan? No, hindi eh. Kasi, ganito yan eh. Alam nyo naman yung, yung kasabihan na when the US of A sneezes, the rest of the world catches cold. Yun, di ba? Ano bang sneeze sa Tagalog? Bahing, no? Bumahing lang si Amerika, lahat tayo magkakasipon. Yun. Bakit ka mo? Well, sila yung pinakamalaking economy sa buong mundo. Well, that's contested now, no? May China, may Russia, may India. In fact nga, may di ba? May bagong economic alliance, yung BRICS, no? Yung Brazil, China, Russia, Brazil, Russia, India, China, South Africa. So, BRICS, no? Okay, BRICS. Okay, so yun. Yun. And meron nga dito, in fact, no? Parang sa nabasa ko na sa news, may mga Southeast Asian nations na nag-join na rin ng economic, alliance doon sa BRICS. So, malaking din yan. Malaking, tawag nito yung challenge dyan sa ng Amerika. Yung World Bank, International Monetary Fund na yan, di ba? Of course, yung malakas ang US. Ginagamit natin ang dollar eh. Dollar is ginagawa, yun ang medium of exchange, no? Economic exchange sa buong mundo. Yung petrodollar. Di ba? Pag bibili ka ng oil, crude oil, bibili ka ng crude oil, gamit mo dollar. Kaya nga walang problema si US eh. Magprint naman siya, nagprinta ng kanyang pera. Di ba? Pero that will be, kumbaga, right now, that is being challenged. So, nagiging yan, no? Sa federal government nga ng US, malaking yan sa kanila problema kasi mayroon yan, maapektuhan yung dollar nila. So malaking yan. So anyway, no? So, balik tayo doon sa Trump presidency. So, ano ba nito sa atin ngayon? Well, unang-una, yung maalala natin yung nanalo si Trump, no? During 2016. So ano ba ang policy ni Trump regarding sa kanyang mga military men? Ayaw niya ng gera. Di ba? In fact, nung time na yon, pinull out na yung mga troops sa Afghanistan, pinabalik na sa US. Unang-una, ayaw Trump ng gera. Gusto ni Trump, business. Good business. Parang Chinese ba? Negosyo lang. Ako, bigay, marami pela. Yung ganun mang klaseng basta may pela, lagi swerte yan. Benta lang, kahit konti lang ang tubo. Basta may benta. Yung ni Trump, negosyo tayo. Ay, nangyari, nung nawala na si Trump, pinalitan ni Biden, natalo si Trump nung ba yung election, 2020. Pinalitan ni Biden, naging yun, medyo controversial din yun, no? Pero tignan na lang, maraming protest nangyari doon. Kasi, so si Biden, nangyari niya sa
Ukraine. Yan, nakagera. Bigla nakagera. O, di ba? Well, nung time ni Trump yun, lahat ng efforts, no, pinigilan ni Trump. All possible avenues of peaceful means of averting a war, pinigilan yun ni Trump. Siyempre, of course, with the Biden administration, alam nyo naman yung ng Amerika, yung industriya ng Amerika, nakasalalay yung kanilang economic nila, yung kabuhayan nila, malaki ang contribution ng military hardware. So kung walang gera, walang pera. O, 'di ba? So nandoon na nakasanayan na nila 'yun eh. So magka-create ka ng war para may benta yung mabenta yung mga military hardwares. Hindi benta naman sa ito yung mga naman 'yun eh. Of course, hindi naman 'yun yung top of the line talaga. May mga kulang-kulang naman din 'yun, pero benta pa rin. 'Di ba? Anyway, so ito. So, ano ipikas sa Pilipinas? Yung mga EDCA sites. Noong 2014, I think may 5 lang yan eh. Nung na-sign yung Enhanced Defense Cooperation Agreement with the US of A, mga 5 lang yan. Those are mga, yung sites na noon lang mga military bases natin. Yung sa Nueva Ecija, no? Camp Magsaysay ba yun? Sa Basa Air Base, hindi ko na ma-enumerate lahat, no? Yung sa Lumbia, sa Cagayan de Oro. Now, nung pagtungtong ni BBM, noong 2023, nagdagdag ng another 4 EDCA sites. And mostly doon sa yan. Doon yan sa northern part ng Pilipinas, sa Cagayan province. Kaya nga, yung kanilang governor doon, si Governor Mamba, di ba? Parang na na-suspend. Kasi nga naman, si Governor Mamba, again siya talaga doon sa mga EDCA sites. Mataki nyo naman, maglalagay ka doon ng mga military hardware ng US. Anong mangyayari? Siyempre, anong reaction ni China? Anong reaction ni Russia? Nakaumang sa kanila yung mga, di ba, naglagay pa doon na-reveal yun ni Senator Aimee sa kanyang Senate, na may mga intermediate range, missiles. Abot na hanggang China yun. Medium range, ilan ba yun? Mga 400 kilometers, something? 500 hindi ko masyadong kayo na lang mag-research nun, basta kayang abutin ng nun. Well, sabi nga defense nga defensive positions, but alam nyo naman parang powder keg yan 'di ba, yung ng pulbura, anytime it could ignite kasi nagiging magnet na tayo ng syempre naglagay ka diyan ng military bases, 'di ba? Ano bang gawa ng mga base na yan? Siyempre, makikipaggirian. Di ba, yung policy ni Digong noong unang panahon, friends to all, enemies to none. So, kinaibigan ni Duterte yung China, kinaibigan ni Duterte si Putin. Paano naman kasi, si Amerika, during that time, ayaw nila si Digong, kasi, they just simply hate the man. They don't like the man. Ano ba yun? Ayun na yung policy si Digong na drug war. Siyempre may mga liberals of course, human rights and other sa mga semantics natin, human rights sa kanila. Talking about semantics, Digong naman, ang rebat naman ni Digong is mine is human lives. Pareho lang naman yun kung lang yun magkakamag-anak lang din yun. But of course, in the tables of yung pagdating na sa debate may paninindigan din si Digong. Yun ang naging ng isang leader, magandang leader. Pinanindigan yun yung kanya talaga, polisiya. Well, no excuses. And ang result naman din, nung bumaba si Digong, 80% pa rin yung kanyang approval rating. Saan ka maghahanap ng ganung klaseng Ibig sabihin, 8 out of 10 Filipinos aprobado yung mga palisiya ni Duterte. Doon pa lang wala. Sige, tapos na ang usapan. Bahala na pang inyong argumento. Gustong-gusto po ng mga citizens ng Pilipinas yung drug war. Kasi nga, unang-una, yung kriminalidad nabawasan. Mantakin nyo, 1.4 million po ang nag-surrender during tukhang. Nag-surrender. Hindi pa ho kasali dyan yung mga hindi nag-surrender. Marami akong kakilalang gumagamit ng
pinagbabawal na, pero hindi nag-surrender yon. Pero tsupe sila, tumahimik sila. Yung iba naman, dun sa aming lugar, dun sa aking kinalakihang baryo ng unang panahon na noon, dami-dami doon. Nagsipag-alisan. Ang iba naman, nagbago ng buhay. Di tumaba. Dati, papayat na, nandilisik na yung mata, lupyak na ang mga aping, payat na. Antakin nyo ba naman? Ayain ako ng kain tayo. Ano yung kain tayo? Piso ka lang, piso. Mga ganon. Sabi ko, sige kayo na. Huwag nyo na ko isali dyan. Nung nangyari, nagkaroon ng tukhang, kanya-kaya sila ng turuan. Lista-lista. Di ba? Pakwan-pakol, mga loko, mokong. Pero, alam mo, ang nakaganda doon, nagbagong buhay, nagtrabaho. Ngayon, tumaba na. Maganda na ang buhay nila. Huwag na kayong bumalik. Nakaalis na kayo dyan sa na yan. Isa yon sa mga ni Duterte. Maganda ang kinalabasan, sa totoo lang, ha. Bahala na anong sabihin dyan ni Senador na salamat kaayong Bisaya pa diha kay angay ay si Miss Minchin yon. Anyway, sabi ni Digong hilahin kita sa impyerno. Anyway, eto pa yung sa Congress ni Sara, drag me to hell. Sige labanin nyo. Anyway, ganito yan. Okay, another topic na naman yung doon kay VP Sara, yung kanilang yung concerted effort ng mga mga crocs diyan sa Congress, no? Yung ginigiit nila na yung confidential funds issue. Yung confidential funds na hindi na ngayon confidential. Kasi kung ano pinagaw kung bisag unsa na lang ipang uting kay mga supposed to be confidential nga loko-loko nga 11 days ang lagi gigasto ang 125 million. Alangan binigay ng December 21 ba yun something? Sometime in December 21. Di para magamit na yung pondo na yun, binayad to sa mga in advance ba? Bayad sa mga yung safe houses, among other things na ginamit ng BP during her stint as the DepEd Secretary, and also mga satellite offices ng Office of the Vice President, di ba? Nagtayo si VP Inday ng mga satellite offices niya. Saan ka maghanap ng niyan? Alam naman hindi mo bayaran. Di siyempre bayaran mo yung mga lugar, mga opisinang, di ba naman kala nyo naman sinong malilinis itong mga congressman na ito. Napaisa ka congressman diyan ng bishop napay cross yung pakita kasi mong dila diya sa internet no mura kag maski si Satanas di mo dawat nimo anyway mapanta ba mura kinsang mga limpyo no kala nyo kung sinong malilinis itong mga nito tapos brandish nyo in public yung inyong social media, yung inyong mga signature clothes and bag, shoes, mga damit ninyo, mga kotse, mga relo. Ngayon, nung napansin kayo, biglang G-Shock yung sinuot na relo. Walang purang ising. Diyos ko. Mga hypocrites. Anyway, so balik tayo. Off topic na. Anyway, medyo naman din yun of course, konektado pa rin naman yun. Philippine politics pa rin. Okay, so Trump tayo. Balik tayo kay Trump. Talagang distansya manalo. Mantakin nyo during the campaign. Nagkaroon ng, di ba, attempt na i-assassinate siya. Ang nakaganda na lang, dako og dalunggan si Trump. Ang dalunggan, menigo. Para nako, dalunggan, dako. Di ba? Tinamaan yung tenga niya. Saan ba yun? Right side ba na tenga? Di ba? Tapos, yung iconic na na photo ni Trump, yung kanyang fist bump na di ba? Yung clenched fist niya na na picture. Nung tinamaan siya na, tapos binira siya ng kanyang mga mga Secret Service na mga mga agents na kanyang bodyguards yung niya. Di ba? So, sino bang pakananon?
Yun naman, ano, syempre, alam mo naman, yung deep state ng Amerika, they will do everything in their capacity na, ano, we all know na meron ganyan, pero hindi na, of course, wala tayong katibayan, mga ganong klase, pero it exists. Ganun naman talaga. Unang-una na lang dyan. Yung mga against sa policy si Trump, yung unang maapektuhan, sino ba? Yung mga manufacture, ng mga military, hardware. Di ba? Hundreds of billions of dollars yan. Trillions. Trillion dollar economy si US of A. Paano na lang yung kanilang mga nila, pockets nila pag nagkaroon ng ganon. Pero syempre, hihina sila. Anyway, no? So, yun. Isa yan. So, unang-una, yun nga, balikan natin, recap. EDCA sites, mukhang mawawala yan. Alam naman natin si BBM, yung kanyang foreign policy. Di ba, tuta naman siya ni Biden Yan. Tuta siya ni Biden. Butlik siya doon kay Biden. Hindi naman siya binigyan ng state dinner. Sino binigyan ng state dinner? Yung Prime Minister ng Japan. Siya, para ang turing sa'yo, aliping sa gigilid ka na naman. Ayan. Di ba? So, ano pa bang ibang niyan? Ano pa bang ibang implikasyon? Well, sabi-sabi, narinig natin, alam naman natin yung mga frozen assets, mga frozen delights ng mga Marcoses, no? Mahaba na. But andyan naman yan sa news Kaya na lang yan ang isa sa mga, of course, mga sinasabi mga teorya dyan na paano na lang yan ngayon. Kahit ba napatuloy yung Biden administration, do you think kukuha nila sa ganun-ganun lang yung kanilang assets na yun? Wala. Bleeding They are bleeding our nation's coffers dry. Wala. Kita nyo naman yung at corruption na nangyari ito sa natin ngayon. Mga ayuda-ayuda na yan. Diyos Maria Josep. Ganito yung railway project sa Mindanao sana. Magkano ba yon? That's around also mga something like hundreds of billions also project, no? Hindi pinagpatuloy for the reason na walang budget or insufficient yung budget. Pero nag-allocate ng unprogrammed funds budget dun sa Congress ng 500 billion something. Di ba? Sus Maria Josep. Alam nyo kung ano lang sana itong BBM administration, kung nag-concentrate na lang sana sila sa pag-build ng nation, no? Nation building, patuloy yung mga infrastructure projects because yun ang talagang kailangan ng Pilipinas. Yun ang kailangan para lumakas yung ating ekonomiya, yung local economy, of course natin, farm to market roads, etc. etc. Alam naman natin na bulubundukin at halos bundok naman itong ng Pilipinas. Marami diyan na hindi saka yung bang access roads, yung mga storage sites sa agriculture. Di ba? Ano mo na lang yun ng balita na nagkabulok-bulok na yung mga produktong agrikultura. Yung mga kamatis. Ayan, kasi walang magandang, ang yumayaman lang yung middleman. Di ba? Yung mismong farmer, wala. Kawawa, puno sa utang. Kulang pa nga, pambayad sa utang. Yung bilihin pa naman ng pagkamura-mura yung gulay mo. Magtakim mo, tagpiso lang, palitog, tagpiso lang ang imong kalabasa. Kaloko naman kaya ng inana. Anyway, ganun. So, yun. Isa yan sa mga natin, ating papasadahan. Okay, papasadahan naman natin itong, of course, itong BBM administration, itong current administration. Paano ba nagre-respond itong administration na ito pagdating sa mga kalamidad? Of course, no, yung mga disaster natin ba, mga situations. We all know naman, no, itong Pilipinas ay favorite spot ng typhoon. So, binibisita talaga lagi ito ng typhoon, no, taon-taon. Ilang beses sa isang taon kakaroon ng bagyo, dumadaan ang bagyo dito. So, it should be sana, no, na, of course, meron na tayong mga measures in place na sana lang,
pinagmalaki nga nung during the SONA, yung 5,500 flood control projects. O ayun, pinak-check ng kalikasan. Nasaan yung 5,500 flood control projects? Ayan, nakita na. Walang mga riprap, walang kabilya yung mga riprap na pinaggagawa, na may mga kesyo. Binangga ng barko, ngek, 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 binangga ng barko, overwhelmed, ito lang, pasadahan natin, no? Ito, may video ito, no? I will let you compare kung paano ba mag-respond si BBM at si Duterte, even if si Duterte nung that time na hindi pa siya naging presidente, pero yun ang naging, naalala nyo yung Yolanda, no? No, super typhoon na Yolanda, so, yun yung yun yung naging dahilan, no? Napamahal yung mga tao kay Duterte. In fact, no, yung pagpunta niya doon sa Leyte, no, doon sa talaga. So dala-dala niya yung 911 ng Davao City, search and rescue, no, medical team, everything, no, search and rescue na nga, rehabilitation or something. Dala-dala niya yung 911 team ng Davao. Saan yung ng national government? Di ba sabi nga sino ba yung ng foreign correspondent ng CNN, kalimutan ko na lang there is no government, sabi niya, there is no government here. Doon na nakita niya how devastated yung area, yung Leyte that time. Ito makikita natin, so panoorin natin. Okay. Dalan hantod karon. Mga tao wala elektrisidad, way pagkaon, way tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao gatan-aw nila sa langit. I really do not know. The president had been there. Marrowas was there. I would suggest that any suggestion lang. Baka abot doon na I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. President Bongbong Marcos says the government's response to severe tropical storm Christine is never enough. When asked in an ambush interview if he was satisfied with the government's response to the tropical cyclone, Marcos says he wished that they could do more. I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible. So, compare nyo yung dalawang video clips na yon. No, Duterte and Bongbong Marcos. Sino doon ang makikita mong may genuine na concern pagdating sa mga disaster na gano'n, no? Yung response, no? Gaano ba ka-prepared? Yung disaster preparedness, no, ng isang leader. So makikita mo yung leader na Duterte at yung leader na Bongbong Marcos. Makikita nyo yung kaibahan. Kita nyo naman. Ano yung sabi ni BBM? When you lose a person, you lose a person. Para bang walang walang empathy, kumbaga. Parang bang yung may his soul rest in peace, no? Yung dating presidente din. Yung sabi niya, hindi ako pumupunta sa lamay pag hindi ko kakilala. Oh my goodness. 'Di ba? So, yung doon pa lang ba yung empathy, no? So, yun, diyan natin makikita yung tatak ng isang tunay na leader, yung may puso para sa kanyang constituents, no? Hindi lang basta lang media mileage, kumbaga. Okay. So, ito naman. Etong pangalawang natin dito, topic. Of course, with the recent Trump presidency, BBM kinakabahan na ba daw? Okay, bakit kamo? Well, hiramin natin itong video vlog ni Ma'am Maharlika, isang vlogger na based in the US. Pilipina siya. Filipino. Pero nag-migrate na sa US si Ma'am Maharlika. Kilala niyo naman siya. Okay, di ba? So yung mga nag-follow kay Ma'am Maharlika, follow niyo na rin yung aking channel. Okay? Okay, sige. Pasadahan natin itong video ni Ma'am Maharlika kasi dito may sinabi siya may pasabog kumbaga, ika nga, no? Sabi niya, yung pulveron video
Okay, at saka yung baggage issue ni Mr. Speaker, no? Isusumbong niya daw kay Trump. Nako naman ito. So, aabangan natin 'yan. Okay. Okay, panoorin natin itong ano ni Ma'am Maharlika. Okay, sige. So anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya ba kayo? Paano ng frozen asset? Sabi ni Scarlett O'Hara. Baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump. That's good all about business. Parang si Duterte, si Trump. Alam mo, ang gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte. Kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America. Gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yung ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang. Kaya yun isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano, yan, EDCA sites na yan, ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, hindi nagkagyera ang Amerika. Walang Ukraine. Panahon ni Biden yan. So, ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Siyempre, may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo, habang pinapanood ko kanina, mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina, ang pagkapanalo ni Trump, dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lee Satanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya. Sabi ko, susulat kayo kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington, D.C. Papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Kailangan pumunta ako ng Florida. Diba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Oo, ayan. Natunghayan natin yung latest na pasabog ni Ma'am Maharlika. So dito lang po yan. Abangan nyo ang ating mga reaction videos dito sa PH Politics YouTube channel. Till next.